Maligayang panunood po mga ka-recap. Ang ating tatalakayin ngayon ay tungkol sa isang biblical epic movie na may pamagat na Exodus, Gods and Kings. Kaya sit back, relax, at simulan na natin. Si Ramses ay naging labis na malupit na pinuno at dahil dito, nagalit ang Diyos. Bilang parusa sa kasamaan ni Ramses, ipinadala ng Diyos ang 10 salot sa buong Ehipto. Ang unang salot ay ang salot ng dugo. Tahimik itong nagsimula sa Nile River. Biglang nagpanik ang mga buwaya, umaahon sila at walang awang umatake sa lahat ng nilalang sa tubig, maging sa kapwa nila buwaya. Nilamon nila ang mga tao at bangka at pati mga isda ay namatay. Ang buong ilog Nile ay naging kulay pula, puno ng dugo, may matinding amoy, at tuluyang nilaso ng lahat ng pinagkukunang inuming tubig ng mga taga-Ehipto. Dahil dito, bumagsak ang sistemang agrikultura. Habang patuloy na dumadaloy ang maruming tubig sa mga bukirin, nagsimula ang ikalawang salot, ang salot ng taggutom. Nasira ang lahat ng pananim na dapat ay masagana. Isang gabi lang, nawala ang bunga ng pawis at hirap ng mga magsasakang Ehipsyo. Dahil dito, nag-utos si Ramses sa mataas na pari na manalangin sa kanilang mga Diyos upang linisin ang tubig. Mulit sa harap ng Diyos ng mga Hebreo, tila naglahok ang mga Diyos ng Ehipto. Habang walang magawa ang mga tao kundi magdasal, bumaba ang ikatlong salot, ang salot ng mga palaka. Libu-libong palaka na walaan ng tirahan sa tubig ay nagsilabasan mula sa lawa. Inatake nila ang mga tao at sinakop ang buong palasyo ng Ehipto. Pumapasok pa sila sa mga tahanan, pati sa higaan ni Ramses. Sa takot, napasigaw ang reyna at pinakiusapan si Ramses na gumawa ng parahan. Ngulit nagpakampante si Ramses at sinabing, "Mga palaka lang yan." Hindi niya alam, napakarami ng mga palaka at nang sila'y matuyo at mamatay, bumaho ang buong lugar. Mula sa mga bulok na bangkay, nagsilabasan ang mga uod, ang simula ng ika-4 na salot, ang salot ng langaw. Sa isang iglap, dumami ang langaw at tinakpan ng kalangitan ng Ehipto. Nilapastangan nila pati ang kakaunting pagkaing natitira. Kahit sunugin, hindi nawala ang mga ito. Ang hangin ay napuno ng masansang na amoy, kaya't napilitan ng mga tao na takpan ang kanilang ilong at bibig. Tinawag ni Ramses ang isang dalubhasa upang maghanap ng solusyon. Kumpiyansa ang lalaki, sinabing mawawala rin ito kapag nabulok na ang mga bangkay ng palaka. Ngunit nagkamali siya. Hindi ordinaryong langaw ang mga ito, kundi mga langaw na kumakagat, nag-iiwan ng sugat at impeksyon. At dito nagsimula ang ika-5 salot, ang salot ng pigsa. Mabilis kumalat ang mga pigsa sa balat ng mga tao. Lahat ng nakagat ay nagkaroon ng mga pantal at nana. Maging si Ramses at ang reyna ay hindi nakaligtas. Walang lunas na magagawa ng mga manggagamot, kaya't hinayaan na lamang nilang ang sakit ay dumaan. Maraming mahihirap ang namatay at ang buong Ehipto ay nilamon ng takot at kawalan ng pag-asa. Sa kalagitnaan ng kaguluhan, may sundalong dumating at may dalang kabayong puti. Sa katawan ng kabayo, nakasulat sa dugo ang mga katagang. Ang mga salot na ito ay galing sa Diyos. Palayain agad ang 400,000 Hebreo upang makauwi. Kung hindi, ay mas lalala pa ang mga salot. Noon pa man, halos 400 taon nang alipin ng mga Ehipsyano ang mga Hebreo. Pinagtrabaho sila sa paggawa ng mga piramide at mga rebulto na siyang nagdulot ng kasaganaan sa Ehipto. Ngulit nang maupo si Ramses II sa trono, mas lalo niyang pinahirapan ang mga Hebreo. Pinagpagawa niya sila ng sariling libingan araw at gabi hanggang sa libo-libo ang mamatay sa sobrang pagod. Walang habag si Ramses. Ang mga manggagawang humina o nasugatan ay ipinasunog niyang lahat. Doon tuluyang nagalit ang Diyos ng mga Hebreo. Nagpakita siya sa anyo ng isang batang lalaki at lumapit kay Moises.
Inutusan siyang iligtas ang mga Hebreo mula sa pagkaalipin at pangunguna ni Ramses. Kaya ipinadala ng Diyos ang 10 salot sa Ehipto bilang parusa at babala para sa malupit na hari. Sa kabila ng babala ng Diyos, inakala ng lahat na magpapasakop si Ramses. Ngunit kabaligtaran ang nangyari. Idiniklara niya ang sarili bilang isang Diyos. Hindi lang niya tinanggihan ang pagpapalaya sa mga Hebreo, mas lalo pa niyang pinahirapan ng mga ito bilang ganti sa mga salot na dumarating. Dahil dito, parami ng parami ang mga Hebreong namamatay sa mabigat na pagtatrabaho. Parang naging labanan ito pagitan ng tao at ng Diyos, at lalo lamang nitong pinagalit ang Diyos ng mga Hebreo. Kaya ipinadala niya ang ika-6 na salot, ang salot ng mga hayop. Nagsimulang magkasakit at mamatay ang mga alagang hayop sa buong Ehipto, maging ang mga toro na simbolo ng kapangyarihan ni Ramses at ang mga hayop na pinagkukunan ng kabuhayan ng mga tao ay unti-unting nangamatay. Isa na namang malupit na dagok sa mga Ehipsyano ang dulot nito, ngulit matigas pa rin si Ramses at tumangging magpasakop. Muli niyang ipinatawag ang dalubhasa upang humanap ng solusyon, ngulit wala nang maibigay ang dalubhasa. Nagpakunwari siyang alam pa rin ang sagot at sinabing kapag tuluyang nabulok ang mga bangkay ng hayop, babalik sa normal ang lahat. Ngulit sa sobrang galit ni Ramses, hindi na niya ito pinakinggan. Inutusan niyang patayin ang dalubhasa sa harap niya mismo. Pagkatapos, ipinatawag niya ang mataas na pari upang magdasal sa mga Diyos ng Ehipto. Pero sinabi ng pari na matagal na siyang nananalangin, ngulit walang sagot ni isa mang Diyos. Dahil sa matinding galit at pagkadismaya, pati ito'y ipinasara ni Ramses. Pinapapatay rin niya ang pari sa harap ng lahat. Kinagabihan, biglang nagbago ang panahon. Kumulog at kumidlat at bumagsak ang malalaking yelo parang kasing laki ng kamao. Nalamon ng unos ang buong Ehipto. Nasira ang rebulto ng diyosa sa gitnang plaza. Gumuho ang mga bahay at marami ang nasugatan o napatay sa ulan ng yelo. Tuluyang nawasak ang natitirang pananim. Ang hindi pangkaraniwang yelo sa gitna ng mainit na araw ay malinaw na tanda ng galit ng Diyos. Ito ang ika-7 salot, ang salot ng graniso o yelo. Pero kahit ganito, hindi pa rin nakaramdam ng takot si Ramses. Ang tanging naramdaman niya ay galit. Galit na magdudulot pa ng mas malalalang sakuna. Nakita ito lahat ni Moises at labis siyang nalungkot. At doon nagsimulang magduda ang kanyang pananampalataya. Sa gitna ng unos, sumigaw siya sa langit. Bakit sa kabila ng tulong ng Diyos, ang mga inosenteng tao pa rin ang pinakamaraming namamatay? Hindi niya naunawaan kung sino talaga ang pinaparusahan ng mga salot na ito. Nanalangin siyang sana ay matapos na ang lahat, ngulit walang sagot. Sa labis na sama ng loob, tinalikuran ni Moises ang Diyos at lumakad palayo. Ngunit habang naglalakad siya, biglang nagpakita ang Diyos sa kanyang likuran. Senyales na hindi niya pinakinggan ang pakiusap ni Moises. Kinabukasan, habang abala ang mga tao sa bukid, biglang lumamig ang panahon. Ang malamig na klima ay naging perpektong kondisyon para mapisa ang mga itlog ng mga insekto at doon nagsimula ang ika-8 salot, ang salot ng balang. Dumating ang sandamukal na balang mula sa disyerto. Takot na takot ang mga tao. Iniwan nila ang kanilang pagkain at tumakbong nagkakagulo. Sa sobrang dami ng balang, kinain nila ang lahat ng makita, mga halaman, damo at pananim. Halos 15 milyong kilometrong lupain ang tuluyang nawasak. Pati ang mga lungsod ng Ehipto at palasyo ni Ramses ay nilusog nila. Ang hari na minsan ay nagpakilalang Diyos ng Ehipto, ngayon ay nagtatago na lang sa kanyang palasyo at taimtim na nagdarasal.
Nakita ito ng isang opisyal ng hukbo at iminungkahi kay Ramses na buksan ang mga bodega ng butil upang tulungan ng mga mamamayan. Pagkatapos ng sakuna, maaari nilang dagdagan ang buwis upang mapunang muli ang mga butil. Pero naging sakim si Ramses. Inisip niyang malulugi siya at tumangging tumulong. Nang mabalitaan ito ng mga gutom na mamamayan, sumugod sila sa bodega at nag-agawan ng pagkain. Sa gitna ng kaguluhan, nahulog ang isang magsasaka kasama ang hawak niyang sulo at sa isang iglap, nasunog ang buong imbakan. Lahat ng naipong butil ay nawala at tuluyang dumanas ng karagdagang gutom at kawalang pag-asa ang mga taga-Ehipto. Kahit nakatakas ang ilang tao matapos makakuha ng pagkain mula sa bodega, hindi sila nakaligtas sa galit ni Ramses. Pinaikutan na ng mga kawalang lugar at sa isang utos lang, pinaslang nila ang lahat ng sibilyan. Sa isang iglap, umulan ng mga palaso. Walang kalaban-laban ang mga taong walang sandata. Lahat ay pinaslang ng walang habag. Sa gitna ng karumaldumal na masaker, Tahimik lamang na pinagmamasdan ni Ramses ang nangyayari. Ngunit lalong nagalit ang Diyos. Mula sa kalangitan, kumidlat ng napakalakas at sa isang hampas lang, naglaho ang buong unit ng mga kawal ni Ramses. Parang hindi sila umiral. Bigla ring nabalutan ng dilim ang buong Ehipto. Ito ay ikasyam na salot, ang salot ng kadiliman. Ang tinatawag na salot ng kadiliman ay dulot ng matinding sandstorm. Dahil sa pagkasira ng mga pananim at halaman ng mga balang, tambad ang disyertong lupa at nagdulot ng walang tigil na bagyong buhangin. 3 araw at 3 gabi ang dumilim ang kalangitan ng Ehipto. Sa wakas, nakaramdam si Ramses ng takot, ngunit kaagad ding itong napalitan ng galit. Nang dumating si Moises upang makipag-usap, nagbanta si Ramses. Kung magpapatuloy ang mga salot na ito, ako naman ang magpapadala ng aking sariling salot. Ilulubgog ko sa ilog ang lahat ng batang Hebreyo na hindi pa marunong lumakad. Nabigla si Moises sa narinig. Nanalangin siya sa Diyos na itigil na ang mga kalamidad dahil mga inosente ang labis na nasasaktan. Ngunit nagalit ang Diyos. Ipinaalala kay Moises na 400 taon nang inaalip ang mga Hebreyo, pinahirapan at pinatay at ni isa'y walang naaawa. ipinahayag ng Diyos na ang ika-10 salot ay higit na kakilakilabot kaysa sa lahat ng nauna. Hindi na ito kayang tanggapin ni Moises. Hindi ko na kayang makibahagi rito, anya. Ngunit upang ipakita ang kanyang kapangyarihan, biglang sinag ng libo-libong liwanag ang langit, hati ang gabi na parang binuksan ng Diyos mismo. Sa takot, tumakbo si Moises upang hanapin si Ramses. Sinabi niya, "Nawala na ang habag ng Diyos. Kung hindi mo papalayain ang 400,000 Hebreo ngayong gabi, mamamatay ang milyon sa Ehipto." Ngunit hindi naniwala si Ramses. Sa halip, pinalayas niya si Moises. Habang paalis, binalaan siya ni Moises, "Bantayan mo ang anak mo ngayong gabi." Bahagyang kinilabutan si Ramses, ngunit inisip niyang ito ay pagbabanta lamang. Samantala, inutusan ni Moises ang lahat ng Hebreo na patayin ang isang kordero at ipahid ang dugo nito sa hamba at pintuan ng kanilang mga tahanan. Babala niya, "Huwag lalabas ngayong gabi." Habang nagdurusa sa kaba si Ramses, sinindihan niya ang lahat ng ilawan sa palasyo. Hawak ang espada, binantayan niya ang kanyang nag-iisang anak. Naniniwala pa rin siyang kayang daigin ng tao ang tadhana. Ngunit nang lumalim ang gabi, isang malamig at nakakatakot na kapangyarihan ang bumalot sa buong Ehipto. Habang tulog ang lahat, bumaba ang ika-10 salot, ang salot ng panganay. Ang mga Hebreo, dahil sa dugo ng kordero sa kanilang mga pinto, ay pinalampas ng kamatayan. Ngunit sa bawat tahanan ng mga Ehipsyano, namatay ang panganay.
pati mga anak ng hari at ang mga unang anak ng hayop. Maging ang anak ni Ramses ay hindi nakaligtas. Niyakap niya ang malamig na katawan ng bata. Hindi makapaniwala sa nangyari. Sa buong Ehipto, umalingaw-ngaw ang iyakan ng mga magulang. Isa ito sa pinakamadilim na gabi sa kasaysayan ng bansa. Ayon sa mga salaysay, dahil kontaminado ng amag at dumi ng mga insekto ang nakatagong pagkain sa ibabaw ng mga bodega at kaugalian na ito sa Ehipto na unang kumakain ng panganay, sila ang unang nabiktima ng lason sa pagkaing iyon. Pagkatapos ng trahedya, hindi na nakayanan ni Ramses. Hinarap niya si Moises at galit na sumigaw, "Bakit ninyo ginawa ito? Paano magiging gawa ito ng inyong Diyos kung mga bata ang pinapatay?" Nanahimik si Moises, saka marahang salita, "Walang batang Hebreo ang namatay kagabi." Nanginig si Ramses. Noon niya pinatunayan na ang Diyos ng mga Hebreo ay higit na makapangyarihan kaysa sa lahat ng Diyos ng Ehipto. Sa gitna ng kanyang pighati at galit, sumigaw siya kay Moises, "Dalhin mo lahat ng iyong mga tao, umalis kayo sa Ehipto, hanapin ninyo ang lupain ng inyong mga pangarap, ang Kanaan." Sa wakas, pinalaya ni Ramses ang 400,000 Hebreo mula sa pagkaalipin. Tinupad ni Moises ang kanyang misyon. Pinamunuan niya ang napakalaking pangkat na ito sa matagal na nilang inaasam na pagbabalik sa sariling lupain. Iniligtas sila mula sa daan-daang taong pagpapahirap. Samantala, sa palasyo, inilibing ni Ramses ang kanyang anak ng may mabigat na puso. Ang reyna naman ay tuluyan mang nabaliw. Kahit patay na ang bata, patuloy niyang inuugoy ang isang walang lamang duyan. Sa gitna ng kanyang pighati, sumiklab ang matinding puot sa dibdib ni Ramses. Hindi niya matanggap ang pagkatalo. Kaya agad niyang ipinatawag ang 500,000 kabalyero at sinabing, habang hindi pa nakakalayo ang mga Hebreo, ubusin silang lahat. Sa kanyang utos, lumisa ng hukbo. Mabilis na tinutugis ang mga tumatakas. Mula sa mga espiya, nalaman ni Moises ang masamang balak ni Ramses na gusto nitong lipulin ang buong lahi ng mga Hebreo. Ayon sa ulat, sa loob lamang ng 4 na araw ay maaabutan na sila ng hukbo. Dahil dito, nagpasya si Moises na baguhin ang daraanan. Pinili niya ang matatarik at makikitid na daan sa kabundukan. Alam niyang mahihirapang dumaan doon ang mga karwahe ng mga Ehipsyo. Sa ganitong paraan, may pag-asang makaiwas sila sa paghabol. Tama ang kanyang hinala. Pinili ni Ramses ang parehong daan, ngunit mabagal ang kanilang pag-usad dahil sa mga bundok. Samantala, nagpatuloy ang mga Hebreo araw at gabi, at pagkalipas ng 2 araw, narating nila ang Red Sea. Ngunit pagdating nila roon, wala silang malapitan. Harap nila ang dagat, likod nila ang papalapit na hukbo ng Ehipto. Nabawasan ang kanilang pag-asa. Maraming alipin ang naupo na lang sa lupa. Tanggap ang magiging kapalaran. Habang tinitignan ni Moises ang malawak na dagat, nag-isip siya ng malalim. Naalala niya ang kanyang pamilya at ang mga taong umaasa sa kanya. Alam niyang kung walang milagro, lahat sila ay mapapahamak. Ngunit ngayong pagkakataong ito, tila tahimik ang Diyos. Sa inis, inihagis ni Moises ang kanyang espada sa dagat at tuluyang lumubog ito sa kailaliman. Alam niyang kung susubukan nilang tumawid, lulunurin lang sila ng malalakas na alon. Kaya't napahina siya ng malalim at nagpa siya na magpahinga muna. Pagsapit ng hating gabi, bigla siyang napabangon. May nakita siyang bulalakaw, mabilis na bumagsak sa malayo, diretso sa dagat. Kinaumagahan, napansin ng lahat na dumarami ang mga sigal sa himpapawid at lalo itong naging misteryo nang unti-unting umurong ang tubig dagat. Sa gitna ng dagat, muling lumitaw ang espada ni Moises, nakabaon sa tuyong seabed. Nabigla ang lahat sa hiwagang ito. Lumakad si Moises, kinuha ang espada at naunawaan niya. Ito ay isang tanda ng Diyos. Isang dadaon ang ibinubukas para sa kanila.
Agad niyang itinawag ang mga Hebreyo at inutusan silang tumawid papunta sa kabilang panig. Pero natakot ang marami. Hindi nila maipaliwanag ang nakikita. Ang ilan ay inisip na nababaliw na si Moises. Ngunit buo ang kanyang pananalig. Ito ay daang ibinigay ng Diyos, mariin niyang sabi. Unti-unti, nagsimula ang mga Hebreyo na magtiwala, nagsimulang tumawid, dala ang kanilang ari-arian at mga anak. Habang tumatawid sila, ang dating dagat ay unti-unting naging mababaw na daan ng lupa. Ngunit sa kabilang panig ng kabundukan, papalapit na ang hukbo ni Ramses. Ang matatarik na bangin sa magkabilang gilid ay nagdulot ng takot sa mga kabalyero. Ngunit sa utos ni Ramses, hindi sila tumigil. "Walang hihinto! Bilisan pa!" sigaw niya. Sa sobrang panganib, pinatakbo ang mga karwahe sa matuling bilis. Kinabahan ng commander na si Kian at sinabing, "Mahal na hari, delikado ito." Ngunit bingi na si Ramses sa payo. Pinangungunahan siya ng puot at paghihiganti sa pagkamatay ng kanyang anak. Hanggang sa isang kabayo ang mawalan ng balanse, bumangga sa bato at tumilapo ng sakay. Sumunod dito ang iba pang karwahe. Nagbanggaan, nagkabuol-buol at sa isang iglap, naghari ang kaguluhan sa buong linya ng hukbo. Sa matinding pagbangga ng mga karwahe, nag-trigger ito ng malalakas na pagguho sa mga bundok. Bago pa man maaabot ni Ramses ang mga Hebreo, higit kalahati ng kanyang hukbo ang nawala sa bangin at nabagsakan ng bato. Nakita ni Ramses ang trahedya at napagtanto niyang ito'y isang babala mula sa Diyos. Ngulit nababalot ng puot at paghihiganti ang kanyang mga mata. Wala na siyang pakialam sa buhay ng kanyang mga tauhan. Sa halip, iniutos niyang ituloy ang paghabol, buong bilis hanggang sa makarating sila sa dagat na pula. Pagdating nila, nakita niya sa malayo si Moises, pinangungunahan ang mga Hebreo papanayo. Mabilis na inutusan ni Moises ang kanyang mga kasama. "Tumakbo kayo, pagdating sa kabundukan sa kabila, ligtas na tayo." Naiwan si Moises kasama ang 2,000 mandirigmang Hebreo upang harapin ang paparating na hukbo. Habang umaarangkada ang 200,000 sundalo ni Ramses, tila isang malawak na labanan ang malapit nang sumiklap. Ngunit biglang nagdilim ang langit. Dumating ang mga iitim na ulap, kasabayang mga kidlat at buhawi. Nangalit ang hangin at bumuo ng mga dambuhalang alon na tila mga halimaw na bumabangon mula sa dagat. Sa kabilang panig, narating na ng mga Hebreo ang kabilang baybayin at tumalikod upang saksihan ng nakakatakot na tanawin, mga higanteng ipo-ipo na sabay-sabay umusad patungo sa hukbo ng Ehipto. Napuno ng sindak ang lahat. Nakita ito ni Ramses at natigilan. Alam niyang ang Diyos ng mga Hebreo ay muling kumilos. Nakiusap si Commander Kian na umatras, ngulit bingi ang hari sa payo. Hinawakan niya ang renda ng kanyang kabayo at sumugod ng buong lakas. Tumanggi si Kian na samahan siyang mamatay. Iniutos niyang umatras ang lahat ng sundalo. Nakita ito ni Moises at inutusan din ang mga Hebreo na bumalik sa dalampasigan upang muling magsama-sama sa kanilang mga pamilya. Habang papalapit sina Ramses at Moises, lumalapit din ang dambuhalang alon. Nanatiling nakatayo si Moises, mahigpit na hawak ang kanyang espada. Ngunit bago pa man magsalpukan ng 2 panig, bumagsak ang mga alon. Nilamon ng dagat ang buong hukbo ni Ramses. 200,000 sundalo ang nalunod habang ang 500,000 puwersang kanyang ipinadala ay nauwi sa kamatayan. Ang digmaan sa pagitan ni Ramses at Moises ay hindi na naganap dahil pati sila ay nadala ng rumaragasang tubig. Tanging ang mga Hebreo sa kabundukan ang nakaligtas.
Sa ilalim ng kapangyarihan ng Diyos, muling bumalik ang tubig sa dagat, nilamon ng mga labi ng hukbo. Sa ibabaw ng tubig, naglutangan ng mga bangkay, pagkain ng mga pating at mga ibon. Sa harap ng himalang iyon, lubos nang naniwala ang mga Hebreo sa Diyos. Tinanggap nila siya bilang taning tunay na Diyos. Ngunit hindi nasawi si Moises. Nakaligtas siyang lumangoy papunta sa baybayin. Pati si Ramses iniligtas ng Diyos marahil upang iparamdam sa kanya kung sino ang tunay na makapangyarihan. Habang nakatayo siya sa tabi ng dagat, tinitignan ni Ramses ang mga patay niyang kawal, mga nilalapan ng mga seagulls at pating. Noon lang niya naramdaman ang bigat ng kanyang kasalanan. Sa kabilang banda, pinamunuan ni Moises ang 400,000 Hebreo patungo sa lupain ng kanilang mga ninuno, ang Kanaan. Sa daan, nadaanan niya ang lupain ng kanyang asawa at doon nagkita silang muli kasama ang anak nilang matagal niyang hindi nasilayan. Sa paggising ng araw, nakita ng babae ang napakalaking hanay ng mga taong dala ni Moises. Sino sila? Tanong niya. Ngumiti si Moises at tumugon, Sila ang mga tao ko. Makalipas ang 3 buwan mula nung lisanin ng Ehipto, narating nila ang desyerto ng Sinai. Doon, muling nagpakita ang Diyos sa tuktok ng bundok at ipinagkaloob kay Moises ang 10 utos, gabay para sa bagong bansang ipinanganak mula sa pananampalataya. Dahil alam ng Diyos na sa laki ng bilang ng mga Hebreo, marami ang tuturing kanila bilang mga mananakop, kaya sinabi niya kay Moises na ang kanilang sandata ay hindi espada, kundi batas. Mga alituntuning huhubog sa kabutihan ng kanilang lahi. Inukit ni Moises sa bato ang 10 utos, mga alituntuning magiging batayan ng moralidad ng mga susunod na sanlaklan, maging ng mga Hudyo at Kristiyano. At nang masilayan ito ng Diyos, sinabi niya, ang mga pinuno ay namamatay, ngunit ang mga bato ay nananatili. Isang paalala na ang leader ay maaaring mawala, ngunit ang pananampalataya at batas na inukit para sa kabutihan ay magtatagal magpakailanman. Sa pagpanaw ni Moises, nagpatuloy ang igmaan sa lupain ng Kanaan. Ngunit hindi na iyon laban ng mga Diyos, kundi walang katapusang tunggalian ng mga tao. At dito nagtatapos ang pelikula, mga karikap. Kung nagustuhan nyo ka-recap ang movie recap natin ngayon, ay inaanyayahan kita na mag-subscribe at pakipindot na din ang notification bell para palagi kang updated sa mga susunod naming videos. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli!